Natunto na po ng pulisya ang bahay kung saan naman nahasing ang estudyante ng De La Salle College of St. Benilde na si Julio Servando. Nasa Makati po ngayon live si Steve Dailisa. Steve! Alam mo, Mike, kilala itong bahay na ito dito sa Barangay Palanan dahil dito raw madalas magtipon-tipon ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Wala man, Mike, yung mga nakakabit dito ng mga tarpaulin at posters sa tuwing meron silang okasyon. Nandyan naman sa punong yan yung mismong logo ng Triskelion o yung logo ng Tau Gamma Phi Fraternity. Ang lugar na ito, ang siya raw pinangyarihan ng hazing at initiation sa grupo ng namayapang si Julio Cesar Servando. Ang bahay na ito sa Barangay Palanan, Makati ang sinasabing pinangyarihan ng umano'y hazing na ikinamatay ng second-year HRM student ng College of St. Benilde na si Julio Cesar Servando at pagkasugat ng 3 pang neophyte ng Tau Gamma Phi Fraternity. Matapos ma-turnover ng Manila Police District ang kaso sa Makati Police, agad kinordon ng bahay. Wala na silang dinat ng tao sa loob kaninang umaga. Up and down ng bahay na tinatayang may sukat na 400 square meters. Bukod sa garahe, may malawak itong bakuran. Pag-aari daw ito ni Merlin Venus na lola naman ng miyembro ng Tau Gamma Phi na si Brendon. Si Jomar na caretaker ng bahay, miyembro rin ng Tau Gamma Phi. Siya rin ang di pinangalan ng informant ng MPD kahapon. Di pa raw itinuturing na witness o suspect si Jomar. Kasama niya mga taga-Criminal Investigation Division nang dumating sa bahay ngayong hapon. Agad ipinasok sa loob si Jomar kasama ang isang pulis. Noong una'y pinigil pang makapasok ang grupo ng Death Investigation Division ng NBI na nagsasagawa rin ng parallel investigation. Nasa loob na kayo eh. Oo nga po. Pwede naman ho kayong pumasok, sir. Wala namang problema ho yun. Kaso nga lang ho, hindi ho tayo makakapag-proceed. Hanggat wala ho rin soko. We will not touch anything. Oh yes, sir. We know how to preserve the ano. Sa pauna niyang statement sa mga pulis, nakita raw ni Jomar ang pagdating ng grupo ni Servando nitong Sabado bandang alas 6 ng gabi. Inakala raw niyang magmi-meeting lang ang grupo. Pero sa bakanting lote na kanyang itinuro ng isagawang reenactment, naganap ang di umano'y paluan ng padel. Tumagal daw ng hanggang alas 9 ang initiation rites. Pagkatapos ng reenactment, tumanggi nang magbigay ng pahayag si Jomar sa harap ng kamera. Kwento ng mga kapitbahay, madalas daw maireklamo ang frat house dahil sa maingay na patugtog ng kombo. Kahina-hinala rin daw ang napapansin nila tuwing natatapos ang tugtugan at meeting. Palihim na pumasok, palihim na rin na-interview, mga nag-ano. Yun lang yun. Tapos paglabas, ano nakikita niyo? Ang nakita ko lang, madahon ng lakad niya, parang dikit yung paa na habang naglalakad. Ika-ika. Paika-ika na siya maglakad. Alam mo, Mike, bukod dun sa mga empty bottles ng mineral water at ng soft drinks, wala nang na iba pang nakuhang ebidensya. Itong mga taga-soko na nagproseso dito sa bahay kanina. Habang isinasagawa nga, Mike, yung mismong reenactment ay naikwento raw nitong si Jomar dun sa Police Makati na tumanggi ng magpabanggit ng pangalan na kahapon pala ay nagawin na rin dito ang Manila Police District. Bagay na hindi raw nila na ipagbigay alam sa Makati na siyang may jurisdiction sa bahay na ito. Yan pa rin ang latest mula dito sa Barangay Palanan, Baliseo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisa.